Ngayong araw, formal nang sinimulan ang taunang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isa sa pinakamalaking military drills sa rehiyon kung saan libu-libong sundalo mula sa parehong panig ang kalahok. Ryan, mayroon bang bagong isasagawa sa mga pagsasanay ngayong taon? Yes, magandang tanghali, Ella. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng Integrated Air and Defense o Missile Defense na isasagawa sa Subic, Zambales sa susunod na linggo bilang bahagi ng balikatan exercise ngayong taon. Lalahukan ng nasa 14,000 sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia ang balikatan exercise. Ito na ang ika-40 iteration ng pagsasanay na nagsimula pa noong 1991. Ngayong umaga, pinangunahan o panauhing tagapagsalita si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Present din ang ibang ambasador ng iba't ibang bansa gaya ng French Ambassador, Canada, Australia at United Kingdom. Nasa 20 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay. Sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at Netherlands. Full battery testing ang aspeto ng balikatan ngayong taon. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang missile defense, counter-landing at live fire exercise at maging ang maritime strike. Bukod dito ay mayroon ding humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagpapakita hindi lang ito ng pagsasanay ng lakas kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Tatagal ang pagsasanay, Ella, hanggang sa May 9 sa susunod na buwan. At kinumpirma din ng US na kasama sa balikatan exercise sa pagsasanay ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos at ang mid-range capability missile system. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Sa unang tingin, isa itong senyales ng matibay na alyansa. Isa itong pagpapakita ng kooperasyon at koordinasyon ng dalawang bansa sa harap ng patuloy na lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region, lalo na sa West Philippine Sea. Pero sa likod ng ceremonial flag raising, high-tech equipment at makabagong armas, may mga tanong tayong dapat rin talakayin. Ano nga ba ang tunay na layunin ng balikatan exercises? At kaninong interes ang higit na pinaglilingkuran nito? Ayon sa mga opisyal, ang layunin ng balikatan ay para sa mutual defense, ang paghahanda sakaling magkaroon ng panlabas na banta. Ngunit sa gitna ng tumitinding presensya ng China sa ating teritoryo, hindi ba't malinaw na isa rin itong mensahe? Mensahe ng pagtutol. Mensahe ng paninindigan. Ngunit habang nakatuon tayo sa mga banyagang banta, isa rin itong paalala. Huwag nating kalimutan na ang ating pambansang seguridad ay hindi lamang nakasalalay sa tulong ng iba. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa sariling kakayahan at ang ating sandatahang lakas ay dapat bigyang pansin, pondong sapat at teknolohiyang makabago. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang mga agam-agam ng ilan. May mga kababayan tayong anangalaasala sa mga Swayang po for badag sa malam zalalamanas na sa manana. Nagiging testing ground ba tayo ng mga dayuhang interes? Tayo ba'y aktwal na pinoprotektahan o pinapasok sa isang masalimuot na geopolitical chess game na hindi naman natin lubusang kontrolado? Mahalaga ang alyansa. Ngunit dapat malinaw ang hangganan at direksyon nito. Ang balikatan ay dapat nakatuon sa pagpapalakas ng ating depensa, hindi bilang pagsuko sa kapangyarihan ng iba. Kung lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, halimbawa, tayo ba'y magiging unang target? O kakampi pa rin ba tayo sa panahong ang gera ay hindi na lang simulation kundi realidad na? Wala po tayong intensyong umangkin ng takot. Ngunit, sa panahon ng makabagong digmaan, ang pinakamahalagang depensa ay hindi lamang armas, kundi strategic diplomacy at matalinong pamumuno. At kung talagang layunin ng balikatan ang kapayapaan, sanay hindi ito manatili lang sa armas at pagbaril. Sa huli,
Ang taunang balikatan ay isa ring paalala sa sambayanang Pilipino na habang nakikipagsanib puwersa tayo sa ating mga kaalyado, hindi natin dapat kalimutan ang sariling pagkilos para sa tunay na kalayaan, pambansang soberanya at kapayapaan. Opisyal na binuksan ngayong araw ang Balikatan Exercises 2025 sa pagitan po yan ng mga sundalo ng Pilipinas at ng Amerika. At sa unang pagkakataon, magsasagawa ng full battle test o exercise ang dalawang pwersa gamit ang makabagong teknolohiya. Report mula kay Mar Gabriel. Mahigit sa 14,000 sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines at US Military Forces ang lalahok sa Balikatan Exercise 2025. Kaninang umaga, opisyal lang binuksan ang pagsasanay na gagawin sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob ng 2 linggo. Sa unang pagkakataon, magiging bahagi ng Balikatan ang full battle test gamit ang mga makabagong armas gaya ng Navy Marine Corps Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS at Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marine Corps. What is a full battle test, you might ask? It is the purposeful integration of real-world security situations relevant to the region with live, virtual, and constructive training opportunities that will give us as a collective entity the opportunity to demonstrate capabilities across all domains, across all services and all forces. So land forces focused on land objectives, sea, air. It is our way of ensuring that the AFP remains a capable, agile, and forward-thinking force prepared to defend and ready to respond and poised to lead. Hindi naman isinapubliko kung saang lugar gagamitin ng NEMESIS, pero ilang aktibidad gaya ng Integrated Air and Missile Defense at Counter-Landing Live Fire Exercise ang isasagawa sa Luzon, gaya sa Zambales at sa Aparis sa Cagayan. Pero paglilinaw ng AFP at US Forces, wala itong kinalaman sa tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Joint training with the US Forces to increase our capability in securing our territory. And of course, it will increase our capabilities and our preparedness and responsiveness to any eventuality. Pangunahin daw misyon ng Balikatan ay ang sanayin ang interoperability ng kanilang mga sundalo sa harap ng banta sa rehiyon, man-made man o natural disaster. Kasama rin dito ang pagpapalakas sa external defense upang masiguro ang territorial integrity ng Pilipinas. Gayon din ang pagpapanatili sa malaya at bukas na Indo-Pacific region para sa kapakanan ng mas maraming mga bansa. I would say is that there is no specific call out of an individual location or nation. This is not intended to be provocative in any way. This is intended to test our mutual, amongst 20 nations, our mutual integration, the collaboration organizations that we've created. I alluded in my opening comments, I talked about the Combined Coordination Center. Nilinaw din ng AFP at ng US Forces na hindi intensyon ang full battle test at paggamit sa NEMESIS na galitin o pataasin ang tensyon sa rehiyon. So the purpose of Balikatan is to ensure that we can, as was the answer you provided to the last question, that the territorial integrity of the Philippines can be defended should Article 1 not be achieved. Of course, all of us want to resolve any regional conflict peacefully, but should deterrence fail, we need to be prepared. Samantala, magiging bahagi din ng Balikatan 2025 ang contingent mula sa Australia, Japan, United Kingdom, France at Canada na magiging bahagi ng Multilateral Maritime Exercise o Joint SEAL sa West Philippine Sea. Hiwalay pa yan sa 20 mga bansa na magsisilbing international observer ng Balikatan 2025. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.